Nakatira kami sa parehong kwarto, natutulog sa parehong kama, kumakain mula sa parehong mangkok, pero hindi kami kasal. Hindi rin kami magkasintahan, kulang lang ng isang titulo, at ang titulong iyon ay isang pangarap na hindi ko maabot dahil may kanser ako na hindi magagamot. Wala na akong gaanong oras na natitira. Mahal ko siya pero hindi ko siya kailanman hinawakan. Hindi ko kailanman sinabi na gusto ko siya. Pwede ko lang siyang mahalin ng palihim sa sarili kong paraan hanggang sa araw na yon na siya ay nakahiga sa sofa sa sakit. Sinabi niyang sinigawan siya ng boss niya dahil sa pagsulat ng masamang lyrics. Pinaginhawa ko siya pero tinanong niya ako ng isang kakaibang tanong. 네 소원이 뭐야? 좋은 남자 만나서 결혼해. 너랑 결혼하면 안 돼? 난 좋은 남자가 아니야. Di nagtagal, nakahanap siya ng boyfriend na dentista. Nagtago ako sa banyo, tinakpan ang pag-iyak ko sa tunog ng umaagos na tubig. Pakiramdam ko ay nawawala at magaan ang loob ko para sa kanyang kaligayahan. Sinimulan kong alamin ang background ng dentista. Ang record ay nagpakita na siya ay malusog, may pera. Sinabi ng lahat na mabuting tao siya. Ito ang mabuting lalaki na akala ko kailangan niya. Pero may fiancé na ang dentista. Mukhang pinilit ng pamilya niya at hindi magandang balita ang babaeng iyon. Kinuha ko ang mga litrato at hinanap siya. Umaasang makikipaghiwalay siya sa kasal. Sinampal niya ako sa mukha. Hindi umubra ang mga banta kaya sumulat ako ng liham sa kanya. Humingi ng tawad mula sa puso. Sinabi kong ang babaeng mahal ko ay nahulog sa kanyang kasintahan. Inilakip ko ang aking mga medical na record. Sinabi kong malapit na akong mamatay. Umaasang iiwan niya ang dentista. Hayaan ang mahal ko na maging masaya. Akala niya, iba ako. Pumayag siyang tapusin na. Nang gabing iyon, nagayos ako ng hapunan, sinigurado kong katabi niya ang dentista, pinanood ko silang magtawanan at mag-usap. Nagdahilan ako tungkol sa overtime sa trabaho, binigyan sila ng oras na mag-isa. Pagkalabas ko, sumakit ang ulo ko. Bumagsak ako sa kalye. Bumangon agad, tumingin pabalik sa restaurant. Natakot na, baka malaman niyang may sakit ako. Umuwi ako at nagluto ng instant noodles. Mukha akong kalmado sa labas. Pero sa loob, nagkakawatak-watak ako. Bigla siyang umuwi ng maaga. Hinila niya ang noodles. Hinabot ko sa kanya ang chopsticks gaya ng dati. Hindi kami kasal, pero namuhay kami na parang mag-asawa. Hindi ko lang mabago ang katotohanan ako'y namamatay. Naglaan ng oras ang dentista sa kanya. Nahulog ang loob niya sa kanya. Patuloy siyang nagtatanong tungkol sa amin. Sinabi niya na ako'y parang ama at ina. Minsan mas parang kasintahan. Hindi nag-alala ang dentista. Hinalikan pa rin niya siya. Nang sinabi niya sa akin, nalamig ang puso ko. Nabitawan ko ang baso. Kahit alam kong darating ito, hindi ko pa rin kayang makita siya kasama ang iba. Nagtago ako sa aking kwarto. Hindi tumitigil ang sakit. Kung wala lang akong sakit na ito, na mahal kita, isisigaw ko ito ng malakas. Di nagtagal, nagdala ng balita ng kasal ang dentista. Gusto niyang sumama ako sa kanya para subukan ang mga damit pang kasal dahil ito ang kanyang hiling. Nang isuot niya ang damit na yon, papunta sa mga bisig ng iba, halos hindi ko masabi na maganda ito. Bigla, pinasuot din niya ako ng suit para kumuha ng litrato ng kasal para sa amin. Nang hubarin ko ang suit ng groom, tuluyan na akong bumigay. Tahimik na pagdurusa, hiling ko sana ako ang ikakasal. Bumuhos ang aking kalungkutan. Nahanap ko ang babaeng yon. Sana pagkatapos kong mamatay, ay magpadala ng isang bouquet ng bulaklak sa babae sa ngalan ko taon-taon. Muwi ako may isang kumartlayan na siyang simpleng hapunan kaya ng dati. Sinubukan kong sabihin sa kanya, mahal kita, ng maraming beses. Pero hindi ko kailanman na ipadala. Nagpalipas kami ng malungkot at tahimik na gabi. Kinabukasan, inihatid ko siya sa altar bilang kanyang kapatid. Dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa dentista. Nan kostuwingan, hindi ko na wala may tago. Patuloy lang ang pagpatak ng luha. 3 taon pagkatapos kong mamatay, tinupad ng babaeng iyon ang kanyang pangako. Nagpapadala siya ng bulaklak taon-taon. Pero ang mga bulaklak ay ibabalik. Ang dahilan ay walang ganoong tao. Lumalabas, 3 taon na rin pala siyang wala. Ang orasan ay bumalik sa umagang iyon. May sakit ako ng ulo. Natagpuan ko ang mga bitamina na palagi niyang dala. Pagkatapos kong inumin, nahilo ako. Nagtanong ako sa doktor at nalaman na ito ay gamot para sa mga pasyenteng may huling yugto ng cancer. Iniinom lamang kapag hindi na matiis ang sakit. Nang malaman ko ang katotohanan, gumuho ang mundo ko. Tracks na umiyak ako sa sofa. Hindi dahil sinigawan ako ng boss ko dahil sa masamang lyrics, kundi dahil alam ko ang kanyang lihim. Nang sinabi niyang ang pinakamalaking hangarin niya ay makita akong magpakasal sa mabuting lalaki, agad kong sinadya na habulin ng dentista. Nang gabing iyon sa hapunan, lumingon ako at nakita siyang bumagsak sa kalye. Sinundan ko siya buong oras. Nangako ako sa sarili ko, kung lilingon siya, tatakbo ako sa kanya at yayakapin siya, sasabihin sa kanya kahit isang araw lang, papakasalan ko siya. Pero hindi siya lumingon. Nung araw na sinubukan namin ang mga damit pang kasal, tiningnan ko ang mga litrato sa silid pang bihis. Hindi ko mapigilang umiyak. Ang larawang iyon ang kasal na talagang gusto ko. Isang araw bago ang kasal, gusto kong i-text siya ng mahal din kita, pero hindi ko kailanman na ipadala. Nang gabing iyon, umiyak ako sa kama hanggang umaga. Ang taong gusto kong pakasalan ay wala ng iba. Nang hawakan niya ang kamay ko habang naglalakad sa aisle, para sa akin, ito ang aming kasal. Pero masyadong maikli ang aisle. Slice niya ang kamay ko sa dentista. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya at hindi ko binitiwan. Nang tumalikod siya, umiyak din ako. Pagkatapos niyang pumanaw, mamamatay din ako sa pag-ibig.